Alam kong napanood mo na yung mga bata sa Japan na tumatawid sa kalsada at pagkatapos nilang makatawid, magalang silang yuyuko sa driver, senyales ng pasasalamat. Maliban dyan, alam mo bang sa Japan, ang mga bata ay hindi agad nag-e-exam sa school hanggat hindi sila grade 4? Yes, you heard it right. No exam until 10 years old. Hindi dahil sa tamad ang mga guro kundi dahil naniniwala ang mga Hapon na mas mahalagang matutunan muna ng bata ang mabuting asal at disiplina bago ang academics. Sa murang edad, tinuturuan na silang maging mabuting tao bago maging matalinong estudyante. Ayon sa Japan's Ministry of Education, ang unang 3 taon ng basic education ay nakatuon sa character building. Ibig sabihin, yung values, cooperation, empathy, hindi lang puro grades. Ito pa, karamihan sa mga batang Hapon ay naglalakad papasok sa school kahit 30 minutes o 1 oras pa ang layo sa eskwelahan. Bakit? Kasi gusto ng mga magulang na matuto silang maging independent, matapang at responsable. Hindi uso doon ng hatid sundo, walang yaya. Sarili nilang disiplina ang puhunan. Sa Japan kasi, ang disiplina hindi yan tinuturo, isinasabuhay. Una, tinuturuan silang rumespeto sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Pangalawa, pinalalaki silang independent pero marunong makipag-cooperate sa grupo. Sa mga eskwelahan nga sa Japan, walang janitor. Ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng classroom, hallway at courtyard. Lahat may ambag kasi sa kanila, ang paglilinis ay respeto sa kapaligiran. May 4 na core values ang mga batang Hapon. Una, yung tinatawag na reiki o respect. Sa Japan, bow muna bago magsalita. May 15 degrees, 30 degrees at 45 degrees bow depende sa respeto. Parang language of humility. Kahit nga sa train, tahimik sila. Walang sumisigaw, walang nagvi-video call, walang nagti-TikTok sa loob. Kasi sa kanila, public space is a shared space. Pangalawa, andyan yung tinatawag na shitsuki o disiplina. Ang oras sa Japan, parang batas. Kung usapan ay 8 a.m., ibig sabihin 7:55 andun ka na. Late ka ng 5 minuto, disrespect na yan. Sa school, may hancho system. Bawat grupo may leader na in charge sa order. Kaya kahit bata, sanay maging responsable. Hindi lang sa sermon kundi sa gawa. Pangatlo, andyan yung tinatawag na kyoryoku o teamwork. Bata pa lang, tinuturuan na silang magtrabaho bilang team. Kapag PE ang subject, sabay-sabay stretching. Tapos kapag lunchtime, sabay-sabay silang kakain, walang mauuna. At sa lunch duty, mga estudyante rin ang nagsiserve ng pagkain, naghuhugas ng mga pinggan at nagtatapon ng basura. Walang boss, walang pabida, lahat sila pantay. Pang-4, andyan ang humility and gratitude. Pagkatapos kumain ng mga Hapon, sinasabi nila, ang ibig sabihin niyan, salamat sa masarap na pagkain. Hindi lang habit ito, kundi paalala na may nagtrabaho at nagsakripisyo para may makain ka. Sa 4 na values na yan, ang mga kabataan sa Japan ay nakilala bilang pinakadisiplinado sa mundo. Disiplina na hindi ipinipilit, kundi isinasabuhay. Kaya kung nanonood ka at isa kang magulang o may kilala kang kabataang Pinoy, ipapanood mo sa kanya ang bidyong ito. Kasi sa huli, ang tunay na edukasyon para sa mga bata, dapat may kasamang disiplina, kabaitan at respeto. Kung gusto mo pa ng mga ganito pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.